Tambalang Magkukuyang. Bibigyan pansin ng ating mga kuyang mula sa SCWC ang inyong mga katanungan na gustong maliwanagan. Tambalang Magkukuyang. At ngayon, narito na sila upang ating makakwentuhan ang ating mga kuya mula sa SCWC at ang programang Tambalang Magkukuyang. Alright, welcome back na naman po sa ating show ng Kapatiran para sa Bayan from West to East. Ito po ang Connect. Kasama po ang inyong lingkod, si Kuyang Doc Joppy. Si Kuyang Doc Arky De Leon. Si Kuyang Doc Ali Atega ng Marikina Lodge number 119. Kompletong-kumpleto, kami naman po ay Tagalukman Lodge number 406. Yes, ang mga kompleto mga doktor ng Anchors ngayon. Kasi ibig sabihin, ang topic natin ngayon ay sa medical. Medical. Pero bago natin simulan ng medical, siguraduhin muna natin na mabati yung mga viewers and listeners po natin, ano? Siyempre, babasahin natin dyan sa ating screen na ang ating... Okay, ito muna. Siyempre, batiin ko na muna. Simulan ko muna ang birthday greetings ng October. Si Dennis Pedraha, Darwin Mislang, Limuel Escobar, Tumangan Rafanan, and Jerry Pelayo. Tayo po ay napapanood sa Digital Free TV na Aliw 23, sa Sky Cable Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, at GMA For the Box Channel 32. We are Key. Available din po tayo sa digital TV devices, TV receivers. Mangyaring scan lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw 23. Siyempre, Kuya Al, yung ating mga promotion dyan bago natin simulan ang malupitan na topic natin. Nakikiusap lang si ating si Kuyang Aldrin Fermin. Unahin ko na. Baka mapagalitan ako ng mga Fermin eh. Oo. Trabaho para sa mga technicians. Naghahanap ang Myriad, isang partner organization ng Converge ICT Solutions, ng mga subscriber line installation and repair technicians. Requirements: at least high school graduate with valid non-pro driver's license. Pumunta tuwing Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Reliance IT Center, number 99, Yuloyo Rodriguez Avenue, Pasig, 1604 Metro Manila. Sa atin yan, Arky, Maganda, hindi kailangan ng experience. Oo. Sila na magtuturo dyan. Pero siyempre, nasimula mo na yung promotion. Ma'am, baka po pwedeng pakiplas na ang ating mga promotion dyan para mabanggit na po ni Kuyang BFF Arky De Leon. Ayan. Okay, habang inihintay natin ang flash ng mga ating mga... Yung fine craftsmen muna. Oo, ayan na, Kuya Arky. Alpha Phi Omega, yung International Fraternity. Joint project of Gamma C Collegiate Chapter and Alumni Association. Feeding and Gift Giving. Unite through sharing in cooperation with MPCF, PC138, PNP, Jollibee Albay, and OTC and PNG, Procter & Gamble. Okay, so this is October 10, 2023, and Harong Kang, Sagrada Familia, Bugtong, Legazpi City. Bukas na yan, 1 to 5 p.m. So, kung taga Legazpi City po kayo, pwede po kayong pumunta doon at kumain at tumanggap ng regalo. So, wala po kayo kailangan dalhin. Pumunta lang po kayo doon at magsalo-salo po tayo with Alpha Phi Omega. Meron pa. Andiyan pa. Yan na. Ano yan? Ito lang po ay nag-invite po ang Alpha Phi Omega Gamma Pi for the Memorandum of Agreement signing sa October 13, 2023 at 1 p.m. sa University of the Philippines, Baguio. Next. May pakain din dyan. May pakain din dyan. Ito, Doc, si Doc Bogs ang magpo-promote yan para sa upcoming ng Doc Bogs, take it away. Yeah, magkakaroon po ng inauguration, Inauguration po ang Rotary Club of Manila South, Ito po sa Thursday, gaganapin po yan sa Winford Hotel, Ang aming pong presidente, si Attorney Shane Hirao Sapon, at ang kanyang may bahay, si Attorney Fritz Sapon, ay syempre, i-inaugurate po sila at yung kanilang mga officers, So yan, abangan po natin yan sa Webes. Ayun. Kitang-kita nyo, iba't ibang kapatiran para sa bayan. At ito ay para sa serbisyo, para sa bayan. Next slide please.
Ayun, congratulations again. Isa pong miyembro ng Alpha Phi Omega ang nanalo ng gold in Karate Do novice. Ayun, ang bilis. Si Sis. Pabalik na po. Ayan. Yan, si Sis Aprilyn Joy Villasis ng Epsilon Zeta Chapter. So, ikaw ay tunay na kampiyon. Pride ng Pilipinas. Yan. Congratulations. At pinromote nyo po ang ating Pilipinas at ang ating kapatiran. Yan, ito. Kuya Arky, go. Ito naman po is Dinner for a Cause. Para sa yung mga pondo po nito na mapupunta dito ay gagawin para sa mga services ng Alpha Phi Omega ulit. At ito po ay Family Day. So, Family Day and dinner for... Kainan na naman. So, sa November ito, November 23, 2023. 5 p.m. At 5 p.m. at Four Seasons Buffet and Hot Pot Araneta Center. Galing. Iba talagang apo, Kakain ka na, nakatulong ka pa. Uy, nice. Next slide, please. Yan. Eto, ano naman to, Kuya Arky? Apo para sa kinabukasan ng kalikasan. So, meron na tayong kainan, meron na tayong iba't ibang serbisyo. Ito naman para sa environment natin. Okay, a synchronized tree planting service activity. Again, ng Alpha Phi Omega. Busy ang Alpha Phi Omega. Grabe. So, ito naman sa October 14 sa birthday ni Kuya Jopi, regalo ko sa sarili ko yan, mega service. Ano pa gagawin mo sa birthday mo? Yes, tumulong sa kapwa. Yes. At ito naman po ang NCAR or National Capital Administrative Region of Alpha Phi Omega National Philippines Mega Service. So ito ay combination ng medical, dental, optical, and legal. So, may libreng gupit pa, may masahe pa, may facial care pa, and manicure and pedicure. Saan to, Kuya Arky? Ito ay gagawin sa Barangay Covered Court, Camia Street, Barangay 175, Camarin, Caloocan City sa October 14 din. 8 to 5. 8 to 5 p.m. So, gusto mo pagupit, gusto mo pamasahe, gusto mo pa-dental, lahat. All in one. All in one. Diyan ka na matulog. Lalabas ka dito na pretty. Next slide, please. Next slide. Ayun, ito, para sa ating mga kababayan. Ano po ang dugo mo, itatype ko. Okay, so free blood typing ng Alpha Phi Omega. Na naman. So October 15, sunod-sunod. I mean, dalawa, sabay sa isang araw, tapos ito, magkasunod na araw. This is 7 a.m. to 12 noon. So, check nyo po, para importante rin po malaman natin ang blood type natin para sa sakali magkaroon ng emergency, alam na kagad ko na ibibigay sa atin. Napakahalaga. Hindi po natin ito iligay sa mga ID natin at saka sa mga wallet po natin na sasabihin ko ano yung blood type. Yun. Next slide, please. Meron pa ba? Yun, ito. Yun, Alpha Phi Omega Taiwan Alumni Association Coastal Clean Up Drive. So, ito, maglilinis na naman po tayo ng... Kailan to? Ito po ay hindi ko mabasa sa ano. Puding Beach Suhan. Suhan. Puding Beach Suhan. So, sa Sunday, October 15 na naman. October 15. Pero sa labas... Ayun, nakikita ko na. Alright, sige, go. Okay. Ano oras? Okay. So, again, Alpha Oktoberfest, Alpha Chapter, Drink for a Cause. Okay, Kevin D. At 1:20 doon, Roses, Quezon City, Philippines. Okay, so may 2 beer ka na, may live band ka pa, and again, nakatulong na naman. Tulong ka na naman. Lahat po ng service na ito is for the service of the people. Of the Philippines. Lahat to is non-profit. So, yun po. So, October 13, 7 p.m. Alright. Sa mga apo dyan, baka naman. Baka naman, mga apo, mga projects. Apo, pwede pong. Ayun, pwede naman pala ang mga hindi miyembro ng apo. May next slide pa ba tayo, ma'am? Ayun, ito pa. Arky, take it away. October Fest 2023. So, ibang klase yung October. So, ito naman po ay Drink for a Cause again. So, doors at open 7 p.m. to 10 p.m. So, $50 lang po. Ito po ay gagawin sa... medyo malabo na. Saan? Major 99 4191. Ang Mokyo Ave 6 Broadway Plaza. Anong city yun? Yun ang hindi ko pa alam. Ito, Sitio Nara doon yung mapupunta yung yung Cadiz City, Negros Occidental. Oo, yun. Meron pa ba, ma'am? May next slide pa ba tayo?
Ang dami. Kuya Arky, take it away. Welcome, brothers, sisters, and guests. Disaster Preparedness and Rover Vigil and Investiture Ceremony on October 14 to Birthday na 15, naman. 2023. Yung mga wala pang ID. Oo. Ito na yung Pagkakataon. oras para maging So, para sa kaalaman po ng lahat, halos lahat po ng Alpha Pi Omega ay Rover Scout. May requirement po namin yan kasi ito po ang sinusunod naming prinsipyo. Okay, ang prinsipyo ng pagiging isang Boy Scout. Kaya Yun. lagi po kaming handa at lagi kaming Alerto. Yun. May next slide pa po ba? Ayun. Bloodletting. Okay, lahat na. Kinover na. Go. So, Alpha Phi Omega, okay, bloodletting, donating blood is safe. Do not hesitate to give. Yun. Okay, In donating cooperation blood and is partnership with? with Red Cross, Bulacan Chapter. So, Yun. this October 10, Tuesday, Bukas 8 na yan. a.m. to 2 p.m. 9. Excuse me. 9 a.m. to 2 p.m. Sorry. Okay. Okay, kayo tayo ni Hall at campus at San Ildefonso, Bulacan. Yan. Sa mga malalapit po dyan na gusto mag-donate, pwede po kayong mag-donate. Yes. So, May next iba slide. talaga po, is a service month. Talaga. So, Oo. hindi pa kami nag-announce ng gato karami. Matagal na pa na. Meron pa po ba? Ayun, dami. Ito sa... Eskwela naman. Wala na tayo. I-shoutout muna natin si Kuya Sherwin Enriquez kasi sa kanila ito eh. Shoutout sa iyo Kuya Sherwin Enriquez. Ito po ang Mandaluyong Travelers Club, Alpha Pi Omega, Beta Chi Chapter, Don Bosco Technical College, United Architect of the Philippines, San Juan Mandaluyong Chapter, and 104th TASG presents. Go, Kuya Arky. Presents Brigada Eskwela 2023. So, bayanihan para sa matatag na paaralan. Yun. So, this is October 14. Birthday ko na naman yan. 2023. Oo. For the benefit of learners of Isaac Lopez Integrated Ang galing School. talaga ng birthday. So, sa October 14, marami kayong pagpipilian. Na service ko, ano? Kung gusto nyo mag-donate, kumain, Tree planting. lahat. Kung Oo. ano gagawin po natin sa October 14. Sige, i-mention ko lang ulit tong may birthday celebrant ngayong October, ano? Baka magalit kasi nagme-message na sila Kuyang Dennis Pedraha, happy birthday po ulit. Darwin Mislang, happy birthday. Limuel Escobar, Tumangan Rapanan ng Palayan City Lodge, happy birthday. Special mention, Jerry Pelayo, happy birthday din po dyan sa UK and London. Happy birthday po sa inyo dyan sa mga listeners and viewers. Alright? Ito na ang guest natin. Pwede na tayo mag-umpisa. Pwede na. Init na usapang may Magandang topic to. Very important na madalas hindi napapansin. Teka, 77 days to go before Christmas ha. Take note lang yan. So, pakilala na po natin ang guest ni ngayon. Siya ay graduate ng Doctor of Medicine sa Far Eastern University, a radiation oncologist by profession, an active Rotary leader and member, and the founder and CEO of Serviq. So, Serviq ang pronunciation niya, pero ang spelling niya is Servi, tapos may letter Q. Parang An banana Q. advocacy group that helps eliminate cervical cancer in the Philippines through cervical health education, prevention, early detection, and treatment. So, palakpakan po para kay Dr. Jesus Randy Boggs Rivera. Yun, magandang hapon po sa inyong lahat. Ay, hapon, gabi na pala, no? Oo, okay. So, Sinabi tayo sa announcements. wala namang kaso. Ganda ng mga announcements And natin. yun, and of course, October din, no? Happy Yes. birthday, boss, no? Ayan, happy birthday. So, October is the breast month. Akala ko inuman month. Grabe. Or Oktoberfest kasi. October, breast. October rest. Breast. So, ibig sa Oktoberfest, October October breast. Tama naman. Para maging ma-remind yung ating mga kababayan dyan na, magpa-check up Magpa-check. naman. So, sakto pala yun sa ating topic ngayon, which is breast and cervical cancer. And cervical cancer. Kasi yun ang dinadala naman naming advokasya. And kahit naman papaano may semblance naman yung dalawa. Merong similarities and may mga differences. So, ano ba ang mga difference ng breast at cervical cancer? Pero bago yan, ano ba ang cervix? Bakit ba cervical? Kasi para maintindihan ng mga tao, cervical cancer, hindi pala nila alam kung ano yung parte ng katawan na cervix. Merong tama. Nasaan ba siya? Nasaan siya? Correct. Actually, maraming nagkakamali dyan, no? Pag sinabi mong cervical, akala nila ito,
This is actually the cervical spine, no? Pero ang mga babae, meron din silang tinatawag na cervix, no? Ito ay part ng uterus. Ito yung pinakaibabang part ng uterus. So, kung ipapasok mo yung kamay natin, no, especially yung mga nanganganak, no, pag pinapasok ng mga doktor yung kamay sa puwerta, no, sinusukat yung cervix. Malalaman nila kung gaano na ito kalaki, kasi pag malaki na, lalabas na po ang bata. Oh. Yan. So ito yung parang sphincter? Yes, para siyang neck or Daanan. Parang siya Daanan. yung bibig ng uterus. yes, it's a very good magandang halimbawa yan, no? Para malaman ng mga kababaihan. In layman. Oh. In layman. In layman. Dapat malaman din to ng mga kalalakihan, no? Yes, yes. Bakit? Kasi pasok lang ng pasok. Oo, tama nga naman. Dapat din medyo Dapat Ni-examine. kung mahal mo kasi yung partner mo, dapat yung mga parts ng katawan niya inaalam mo din. Tama nga naman. Kasi Tama. mahirap niyang i-check yun eh. Tayong mga lalaki, pwede natin tutukan yun, makita nating mabuti, di ba? Oo, Baka tama. pwede rin Baka may problema. Pero mas Ma-treat maganda natin. kung ilalapit natin sa espesyalista. Ayan si Doc. Oh, andyan Si na. Doc ang Mamaya, pag-uusapan mo lang natin yan. So, iba po to sa puwerta sa... Ito po yung nasa loob pa. Yes. Oo, so hindi to nakikita, nasa loob pa to ng puwerta at yun yung parang bibig ng uterus. Yes. Or ano tawag sa Tagalog nun? Kwelyo ng matres. Yan. Yung matres. Parang Kwelyo, bibig. Kwelyo. Kasi matres is the cervix, is the uterus. Yung kwelyo, which is yung neck. Ito yung cervix. Neck of the Yun. uterus or kwelyo ng matres. So doon nagkakaroon ng cancer. Yes, doon nagkakaroon ng cancer. Hindi sa matres. Hindi sa matres. Hindi. Iba naman 'yon. Iba naman 'yon. Iba pa yun. Iba pa 'yon. Mas iba yung treatment pagka sa matres kasi pwede namang operahan 'yon agad eh. Pwedeng tanggalin. Pwedeng tanggalin. Sa cervix, pagka medyo malaki-laki na ng konti, minsan hindi na kayang operahan, no? Ang ginagawa nila is nire-refer nila sa mga katulad ko, radiation oncologist. So, treatment na ginagamit Bakit namin madugo nun. ba ang cervix? Ah, Kahit hindi siya pwedeng operahan lang basta. very good question. Ang prinsipyo kasi ng cancer, kung ito yung bukol na nakikita mo, dapat meron kang margin na space, no? Pag tinanggal mo, no? So, in a cervical cancer na pasyente, para sigurado ka na clear yung margin, ang ginagawa nung unang panahon, no? This is, sabihin natin, mga 1960s, no? Tinatanggal yung pantog. Tinatanggal yung puwet. Yung colon, na lahat. yung rectum. Yes. So, imagine mo, tatanggalin yung matres, tatanggalin mo yung bladder, tatanggalin mo yung rectum, yung babae dito, tatai dito sa kabila. It's very frustrating, it's very depressive, no? So yung mga pasyente, hindi namamatay sa cancer, namamatay sila doon sa depression. So tama. that's one of the reasons why, after that, they found out na, meron pa palang mas magandang form of treatment. Yun naman pala. Which is radiation Kaya pala plus chemo. sumikat ang cervical cancer hindi dahil sa lahat naman nakaka-cancer na parte ng katawan. Kundi yung treatment ng cervical cancer is very aggressive. Yes, very true, very tama. true. During the olden days, So, sabihin yung cervix, medyo nakadikit kasi siya doon, kaya nadadama yung iba. Yes, in fact, it's a portion of it is nasa portion ng vagina. So kakat din ng mga doktor yung portion ng upper vagina mo, tinatanggal nila 'yon, no? So kakatkatin nila yung buong bahay bata mo, no? Yung mga kula-kulani, kukunin pa rin nila doon, no? Tapos, syempre, hindi mo rin sigurado, baka mamaya nag-extend na yun anteriorly, pantog yung nasa harapan. Sa likod, puwet naman, yung colon, no? Yung rectum, no? So, tatanggalin yung rectum. These are in cases na medyo malaki na, no? Stage 2, stage 3. And this was the time nung ang standard was surgery pa, hindi radiation, no? Ngayon, 1B, maliit pa lang yung bukol, pag hindi na kayang, pag medyo pumunta na sa pelvic sidewall, nasa sidewall na,
bigay na yan sa amin, sa radiation oncology. So, tinitreat na namin yan, binabraki namin, and then, of course, binibigay namin ng chemotherapy. Of course, gynecologic oncologist na ang nagbibigay noon. Pala yun. So, meron din pala mga partners dito, no? Kaya Doc. ako, ba't sikat na sikat yung cervical cancer? Yes. Oo, yung hanging question kanina, anong kaibahan nung saka similarity nung breast saka cervical cancer? Well, of course, siyempre, breast, cervical, spelling, di ba? Hindi. O kaya, sabihin natin, location, di ba? Ang location-wise, ang breast, pangmayaman. Pangmayaman. Hindi, nasa taas eh. Nasa taas. Kaya cervix pang mahirap, nasa baba. Hindi, joke lang po yun. Binibiro ko lang po kayo, no? Okay. Hindi, actually, itong dalawa na to, no, ang similarities nila is pareho silang isa at dalawa, the number 1 and the number 2. Very, very frequent cause of cancer sa frequent babae. sila. Most common kasi sila. Yes, most common. Ang breast is the most common sa babae, number 1, and cervix is the second most common sa babae. So, dapat malaman pala talaga nila to. Yes, Oh. dapat. Lalaki naman prostate. Yes, lung, prostate, yan. Oo. At saka colon din. May nagtatanong ditong online pero mamaya na. Sige, go ahead, Kuya Yes, sir. Hal. Ano naman difference nila? Yun, saan daw ba nakukuha yan, Doc? Baka pwede daw nilang iwasan. Actually, ano yan, kumakain ka ba sa Chowking? Yes, Doc. Sa halo-halo. Halo-halo. Hindi. Code lang yun. Halo-halo kasi ibig sabihin, halo-halo yung cause. Ibig sabihin, pwedeng genetics, pwedeng sa kinakain, pwedeng sa lifestyle. No? Actually, yung code na halo-halo is, I think when I was still in medical school, ini-imagine ko yan eh. Age. Ano ba yung age? No? Age is hormones. No? Ano ba yung hormones? Hormone. Yes. No? Yung mga babae na mataas ang estrogen, ito yung mga babae na maagang nag-mens at late mag-menopause. Yan. Mataas ang estrogen eh. Yan. Age yun. Age, heredity. Ibig sabihin, namamana. Yan, no? Ano pa? Age is history. No? Ibig sabihin, kung ang ate mo may history at ikaw ay babae, magkaka-breast. Malamang, may posibilidad. May chance na magkaroon. Ilang percent yun, Doc? May pagka mga ganun? Medyo mahirap sabihin, pero I think there is more or less a 5 times to 8 times increased risk of developing. And sa mga ganun, syempre, kung meron kayong mga ganyan, no, sa inyong pamilya, maganda na magpa-check. No, sa Actually, doctor. ganun yung ginawa ni Angelina Jolie. Yes. Nang may mga breast cancer yung lineage niya. Oo. Inagapan niya na, no? Pinagapan niya na Wala talaga. pang cancer. Kinatnan niya yung breast. Advance siya. Advance siya. mag-isip. So, paputol ko na rin to. Wag. Wag. Breast yun. Breast yun, boss. Breast. Sorry. Yes. Nadala ako eh. Yung, di ba, halo-halo, di ba? Halo. A. Ano yung A? Age. Aha. Siyempre, pag nagkakaedad, hindi mo naman natin talagang, expected natin yan eh. Oo, di ba? Imbak na yung mga kinain mo. Correct. Tapos kanina nabanggit ito, no? A. Alcohol. Mga nag-o-Oktoberfest dyan. No? Medyo hinay-hinay lang, drink in moderation. Ang sinasabi nila, drink lang daw isang baso. Pero yung baso, gaganyan kalaki. Naku po. Oo, no? Huwag naman ganon. Relax lang. Buti na dalawa lang yung libreng beer sa Oktoberfest. Pero araw-araw. Oo. Ayun, moderate nga, araw-araw naman. Parang A din yun, araw-araw. O, diba? Kasama yun sa halo-halo. Wow. Oo. Isa pang A, activity. Kung yung buhay mo, parati na lang hindi ka nag-exercise, no? So, pag... Exercise. Oo. Kasi activity, bakit? Dok naman, ang layo eh. Activity, exercise, magkaka-breast cancer. It's mainly because pag inactive ka, hindi ka active, no? Then, syempre, ang chances are, tataba ka. Pag tumaba ka, i-increase yung fat cells mo. Yung fat cells mo, merong estrogen. Babalik na naman yun nun sa age hormones. Oh. Yan. And yung halo-halo, O ng halo-halo, is obesity or obese. Yan. Yung L doon is lifestyle. Lifestyle.
Ayun, dami natin natutunan. May meaning pala yung halo-halo na yun. Ng fast food na yun. Ngayon, pagkakain ako ng halo-halo, may isip ko yung siyempre. Breast cancer. Right, bago natin i-continue to, time check muna tayo, 7:26 ng gabi. Magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Connect, tambalang magkukuyang. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Bonggang handaan ng mga lingkod bayan o politician? Nako! Bawal ito! Hindi katanggap-tanggap ang pagkakaroon ng magarbong handaan ang mga mayor, gobernor o kahit na sinong politiko o lingkod bayan sa kabila ng nararanasang kahirapan ng kanilang nasasakupan. Ayon sa Section 8 ng Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, dapat napayak o simple lamang ang pamumuhay ng mga public officials. At dapat naayon ang pagkakaroon ng simpleng pamumuhay sa kanilang idineklarang SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth at iba pang dokumento na patunay ng kanilang source of income bilang isang politiko. Maaaring ipatigil ng korte ayon sa Article 25 ng Civil Code ang pagpapakita ng sobrang karangyaan ng isang lingkod bayan o politiko, lalo na sa panahon ng krisis at maraming mamamayan ang apektado ng kahirapan. Kaya naman, mayor, gobernor at mga politiko, konting delikadesa naman. Pas muna sa mga magagarbong handaan at unahin muna ang kapakanan ng mga nasasakupan. Mas maganda na everybody happy, hindi yung ikaw lang ang happy. Kaya naman, know your priorities para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! WIZ Balita ngayon. Magandang gabi Pilipinas, narito na ang mga balita. LTFRB Chief sinuspende ni Pangulong Marcos dahil sa umano'y katiwalian. Balita mula kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsuspende kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Ginawa ni Pangulong Marcos ang hakbang matapos mabunyag ang di umano'y nagaganap na korupsyon sa ilalim ng liderato ni Guadis. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, hindi kinukonsinti ng Administrasyong Marcos ang anumang maling gawain. Kasabay nito agad ding ipinagutos ng Presidente ang pagsasagawa ng investigasyon sa nasabing usapin. Dagdag pa ng PCO, maariing kinukundina ni Pangulong Marcos ang anumang kabuktutan at katiwalian sa serbisyo publiko. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, LTFRB walang alam sa alegasyong binabato sa kanilang ahensya. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Binigyang diin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na wala silang alam sa alegasyong ibinabato laban sa kanilang ahensya. Kasunod ito ng ibinulgar ng grupong Manibela kaugnay sa mayroon umanong nagaganap na katiwalian sa tanggapan ng LTFRB
DOTR at iba pang opisyal ng gobyerno. Iginiit ng Manibela na may mga nagaganap na korupsyon sa LTFRB kung saan isiniwalat din ni Alan Galios Tumbado, Executive Assistant ng ahensya, na nasa 5 milyong piso ang nagiging suhol o lagayan para makakuha ng mga kailangan sa LTFRB. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, wala siyang alam at kaugnayan sa alegasyon dahil malinis ang kanyang kalooban. Iginit pa ng LTFRB official na handa ang kanilang tanggapan na harapin ang anumang isasampang kaso laban sa kanila. Samantala, hindi naman nagbigay na pahayag si Chairman Guadis hinggil sa panawagan ng Grupong Manibela na mag-resign na siya sa kanyang posisyon. Ito si Patrol 30 Jello Mendes nag-ulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website www.dwiz882am.com at sundan ang aming Twitter account at Facebook page DWIZ. Ako po si Haya Ludivico, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita ngayon! DWIZ Connect, tambalang magkukuyang. Alright, welcome back na naman po sa ating programa Nakapatirad para sa Bayan. Meron lang ako siya shoutout, si Orly Ramon. Nagpapasalamat po kay Doc Bogs, no? Siya daw po ay nakikinig at nanonood sa atin ngayon sa telebisyon. Kay Honey Den Valdez, nakikinig from California. Tsaka RCMS RID. Happy viewing po kay Joey D. Pau. Thank you. Alright. O, balik tayo. Mabalik tayo. Yeah. Breast. Yes. Breast cancer. Cancer. Hindi breast lang. So, alam na natin yung pinanggagalingan ng breast cancer. So, ano naman yung mga simptomas nito? Ano yung nararamdaman ng isang tao? Tingin niya, nag-uumpisa na yung breast cancer sa kanya na dapat kabahan na siya. Mga senyales niya. Yes. Mga senyales, no? Magkaka-breast cancer. Alam ko, bangko yan eh. Uy. Bangko, bago to. Bangko. Oo. De-deposit. Hindi PNB eh. BDO. BDO. Oo, BDO. Kasi B. Breast. Hindi. Bugbog. Swelling. Yan. Kapag yung breast mo nagsuswell, no, kadalasan yan, isa yan sa mga simptomas. Yeah. Another B, bukol. Siyempre, kung naliligo yung mga kababaihan. Yes. Kaya, of course, hinihikayat ko kayo, no, yung mga kababaihan, kung naliligo kayo, kahit patabo-tabo lang, try nyo namang sa Latin, no? Kung meron kayong nakataas Diba Doc, may yung technique kamay, sa yung ganyan? gano'n, yung gano'n. Yes. Pwede mo Nakataas yung ipakita, kamay. brother, kung paano i-test. Personal test? May ganun ba? Hindi. Gano'n lang tayo. Nasa Google naman. Google. Nasa Google naman yan, no? Pero Nagagawa ko yan. Gawin lang. Hindi naman, ang point dito is, hindi naman lahat ng bukol, kagad mo iisipin, cancer na agad. Nakakapraning yun. Oo. Kasi there is a difference between a cancer at saka bukol, no? Of course, maliban sa spelling, no? Benign and... Oo, benign. Exactly. Benign at saka may malignant, no? Pero yung sinasabi ko kanina, B, bleeding. Yan yung mga pagka may bleeding ka, no? Sugat. So, yung mismong nipple, no, mayroong naglalabas ng dugo, it can be a sign, no? It can be a sign of... So, naglabas siya ng dugo na wala namang gumagalaw sa nipple mo. Yes. Kasi... Nililinaw ko lang, Oo. Yung mga nakabra, pag tinanggal yung bra, mayroong bleeding outside. Tapos, maliliit na spot lang yan. yes. Oo. Ngayon po. Oo, parang gano'n, no? Take due notice mga ma'am. Pag may mga spot na kayong nakikita. Huwag baliwalain. Pagbaliwalan. Pero maghulog pa rin kayo sa BDO, ha? Matibay na bangko yan, ha? Oo. Now, sa D, discharge. No? Discharge, kung may nilalabas sa nipple, no? Isa yun, no? Nana. No? Or yes, oo. Kasi pwedeng inflammatory naman, no? Inflammatory carcinoma, no? Ganun, no? Or or I, again, pwede natin sa, or D, no? Kasi discharge, no? Dimple. Yung may, di ba? Pag nag-smile ka, di ba, merong... May lubog. Di ba, dimple, no? Yung breast, hindi naman nag-i-smile. Pero pag inangat mo, may dimple. Maganda, magpatingin na yan. Doc, may tanong pala ako. Paano kung inverted yung nipple?
Hindi naman, may mga babae lang na ganun talaga, no? Adherently na ganun, no? Pero hindi naman to at higher risk of developing. Hindi naman. Hindi naman, no? And then of course, ituloy ko lang, BDO. Oh my God, nakalimutan ko. Hindi, O is orange dipuran. Ibig sabihin, orange peel. Alam niyo yung orange, yung balat ng orange. Diba? Pag yung breast mo, gano'n na ang itsura nung hindi na smooth. Hindi na smooth yung breast, oo. Mga kuba-kuba, parang orange peel, parang balat ng orange. Okay. Oo. Ganun pala. Bukol man, palubog man, uka-uka man, more or less, may senyales. Oo. Na siguro magpatingin sa isang doktor, no? Maganda rin po, no, na makita po ng isang doktor yan at ma-check, no, kung ano yung mga test na pwedeng gawin. Doc, pwede na rin ba natin ipasok yung mga signs, symptoms ng cervical cancer? Yan. Para ma-connect na rin nila. Actually, gigil siya ako masagot to. Tinatanong to ni Fritz Sapon. Yun yung question niya na nabasa ko. Yung cervical. Buti galing. Salamat. Ayun, Attorney Fritz, no, ito yung mga pakinggan natin para at least malaman natin, no. So number one, ang gusto ko lang i-emphasize sa cervical, no, pag inantay ninyo yung simptomas, it's already a late sign. No? Naku po. Ang aking message lang sa inyo, huwag niyo na pong antayin. Makita ninyo, no, punta kayo ng... I'm not saying this. Of course, this is just my opinion. I'm just trying to voice out yung opinion ko. Yes. Makita mo sa Facebook, these are the signs of cervical cancer. Diba? Punta ka sa ospital, sa clinic, these are the signs. Ako po, please, wag niyo na hong tingnan yun. Kasi by the time that you have those symptoms, it's late na. You are already, I would say, stage 2, stage 3. So, iba pala siya sa breast cancer? Kasi... Iba. Ang breast cancer kasi, habang naliligo ka, nakikil mo. Yun, nasa loob kasi. Pero may na-feel ka na, stage, more or less, anong stage? Hindi ka pa sure. Hindi ka pa sure. Kasi baka benign. Benign lang naman eh. Pero ang akin, huwag mong baliwalain kasi yung benign na yun, pwedeng magtampo, maging maligna. Yun. Doc, so siguro magandang tanong dito, since hindi na natin hintayin yung symptoms, yung signs sa cervical cancer, yes. paano natin siya maagapan? Siguro kailangan natin magpa-test para... Yes. It's a good thing, no? You pointed this out kasi alam niyo kung check mo yung census ng Pilipinas, no? Makikita mo 1% lang po ng ating kababaihan ang nagpapa-cervical cancer screening. Nahihiya siguro, no? Malamang, andun yun eh. 1%. Ang reason dyan is lack of awareness. Ito yung mga kadalasan, kasi ako oncologist ako, sinasabi ng mga pasyente sa akin. Kasi po, hindi ko alam, no? Pero ang nakikita nila is, kasi Doc, kung magpapa-screening kami, at naririnig namin na mamamatay din naman pala kami, bakit kami magpapacheck? Tama naman eh, di ba? Bakit ako magpapacheck? Pues, that's a wrong impression. The thing is, yung screening na ginagawa namin ngayon, no? Ngayon, available screening ngayon, ang hinahanap po namin yung pre-cancer. Kumbaga sa pintuan, bago ka palang pumasok doon sa pintuan nang magkaroon ka ng cancer, no, papunta pa lang doon, chine-check na namin. Hindi po yun ang hinahanap namin. Ang hinahanap namin is yung pre-cancer na yun. Kasi, pag nagkaroon ka ng pre-cancer, meron na tayong treatment doon na 101%. Kung meron 101%. Basta pre-cancer, ha? Basta maagapan. Basta maagapan. Doc, hindi ba to automatic sa mga gynecologist? Pag nagbuntis ka, hindi ba automatic na chinecheck na to ng mga OB-GYN? Parang early detection, parang ganun? Wala bang ganun? Yes, that is also correct, no? But unfortunately kasi, no, when ang mga pumupunta po sa mga OB, sa gynecologist, ay yung mga taong may symptoms na. So by the time that they go to the OBs, they have the symptoms already. We expect that they have already a problem. Ang gusto ko po sanang ihikayat, no, sa ating mga kababayan, no, is magpa-preventive screening, no? Kasi ito yung common na tao eh.
Wala akong nararamdaman Hindi ako pupunta kay Doc. Oh, yes, exactly. Diba? May naramdaman, doon pa lang. Pag may naramdaman, meron na, yung chances mo na, you will be alive for the next 5 years, bumababa. Doc, ang tanong ko pala dito, di ba pre-cancer dapat ma-check na? Yes. Saan ba sila dapat talaga pumunta? Sa OB-GYN ba o sa oncologist? O... Very good question. Baka kasi din nila alam kung saan sila pupunta. Tama. Very good question. Dapat po yan sa OB-GYN, no? But unfortunately, alam nyo, kung check mo yan sa Pilipinas, sa mapa ng Pilipinas, lahat po ng OB, of course, kasama na ako doon, although hindi ako OB, ang mga doktor, syempre, kailangan din namin kumita. Kadalasan nasa syudad kami. No? Pag dinala mo yan sa probinsya, halos walang doktor sa probinsya. Ang malaking katanungan ko, paano yung mga tao doon sa probinsya na walang doktor? Paano sila magpapascreen? Number 2, sinabi mo yung screening no sa OB. Alam niyo yung pabalik-balik, no? Magpa-pap smear ka. Di ba? Ako simpleng empleyado, pa-pap smear. Kunwari lang babae ako, pa-pap smear ako, no? Mag-u-up ako. Magdi-di-up. Para makapunta sa doktor. Yes. Diba? Sayang yung araw. Sayang araw. Pagdating sa doktor, babayad ako. Sabihin ng doktor sa akin, Dok, balik ka. Balik ka after another. So, magdi-di-op na naman ako, magbabayad na naman ako for... So, nakita niyo yung... That is one of the reasons bakit merong patient compliance issues. But we now have a solution. Yun. Ano po ba yan? Ano ba yung solusyon na yan? Right now, we're trying to come up. We now have an artificial technology. Itong nasa harapan natin, no? Kanina pa ako nakatitig. Nakalimutan ko, no? Natin yan. Pwedeng zoom natin yan, no? So, ito ay isang colposcope, no? Ang ginagawa ng colposcope na to is binamagnify niya yung itsura ng cervix. Tapos, pwede mong picturean yung cervix, no? Ito yung pag-camera, pag-picture, no? Pag pinicturean mo yung cervix, no? Pwede mong makita dito yung picture, pwedeng ma-save yung picture, pwedeng ma-document yung picture. Yan, pakita natin sa screen ngayon. Doc. Ito po, so dito mo makikita yung picture, no? Touchscreen po ito, no? Wow. Pagka nandirito, no? Kapag nandirito yung picture, kapag nandirito po yung picture, no? Ipapadala po yan sa internet. Nagpapanti pa lang po yung babae. No, kasi kakatapos lang magpa-screen Okay. Nagpapanti pa lang po, may resulta na. Ay, ang galing. So, hindi mo na kailangan pang mag-antay. Ang point lang namin is on the spot, no? Result. No? Of course, artificial intelligence yun. Wow, uso ngayon yan, ha? Uso ngayon yan, no? Pero syempre, hindi naman natin mademanda si artificial intelligence kung siya lang kung mali, no? So ito, yung image dito, ipapadala pa yan doon sa doktor, no? Yung doktor can be anywhere, no? So imagine, ganito ang senaryo. Nasa probinsya po kayo, ma'am, no? Walang doktor sa probinsya. Alam naman natin yan. Ang doktor nasa syudad. Kung ang midwife merong ganito, kung ang nurse merong ganito, sila lang ang magpipicture. Of course, hindi na kailangan doktor. Yes, hindi na kailangan doktor. I-send sa artificial intelligence, in 5 minutes may resulta na, pupunta sa doktor, within 30 minutes, guaranteed meron na pong resulta kayo. Ang galing. Ang galing, no? So, maagapan talaga. Yes, so yun yung prevention. Ano yung sinasabi nila na yung HPV vaccine daw is malaking tulong sa prevention ng cervical cancer? Yeah, that is correct, no? Ang atake to eliminate. Actually, before we go into that, no, I'd like to make people understand, no, dalawa lang po ang cancer na pwede talaga nating ma-prevent at ma-eliminate. When we say about eliminate, yung talagang bababa talaga yung datos. Parang polio. Yes, parang polio. Ang breast, hindi mo ma-eliminate. Bakit? Kung may namamana ka ba? Mapiprevent mo ba? Wala kang magagawa, you know? All you have to do is to monitor yourself, but not prevent. Now, cervical cancer, 2 ways you can do it. Sabi ng World Health Organization. 1, kailangan daw mabakunahan ang mga bata. Bakit bata? Kasi dapat ito yung mga wala pang karanasan. Kasi pag binakunahan mo yung may karanasan na, yung effectiveness ng gamot, bumababa. So dapat, ang pinaka-importante doon, dapat yung mga 14 and below
na dapat nating bakunahan, no? Ang ating government nagbabakuna ng public. Anong bakuna to? HPV vaccine. No? Ito yung 14. 14 and below. Kung may mga anak kayo, hinihikayat ko kayo na magpabakuna, no? Pabakunahan nyo na sila, no? It will protect them from cervical cancer later on. And I don't want to overemphasize, no? Hindi lang cervical cancer ang HPV. It can cause cancer sa tite. It can cause anal cancer. Tumataas na po yan. Ang datos ng cancer sa puwet, no? Oral throat cancer. Kung kakilala niyo po si Michael Douglas, no? Meron po siyang throat cancer. No? You can search it sa internet, no? Sa babae naman, cervical, puwerta, at saka pisngi ng puwerta, which is vulva, puwet, at saka oral. Alright. Kaya it's very, very important. Yan nga po, no, yung vaccine na yan. Magta-time check po muna tayo. Ay, 7:47. 7:47. Magbabalik po. Connect Tambalang Magkukuyang. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Kamakailan ay nakilala ang Blacklist International bilang esports organization na nagbigay ng karangalan sa bansa dahil sa ipinamalas nilang galing sa paglalaro ng PUBG, Mobile Legends, Garena Free Fire at Call of Duty. Sadyang napakalayo na natin kumpara sa kinalakihang luksong baka, agawan base, tumbang preso, piko, sipa, bunong braso, Chinese garter at iba pa. Bagamat hindi na palakasan ang labanan ngayon, nasusukat naman sa talas ng isip kung paano mo didiskartehan ang pag-atake sa mga kalaban. Yung tipong kahit nakaupo ka lang ay kung saan-saan ka, dinadala ng naggaganda ang graphics at kung anong-anong skills na iyong nabuboost. So, if you're wondering kung bakit maraming nahuhumaling sa online games at sabi nila, nakakatalino daw ang online games? Tara, let's prove it! Narito ang sagot. Una, nakakatanggal ng stress. Sa oras na in-game ka na, ay napupunta na sa laro ang iyong focus. Kaya pansamantala mong nakakalimutan yung mga bagay na nakakapagpa-stress sa'yo. Kumbaga, dinadala ka ng laro out of this world kung saan ang tanging goal mo ay mag-level up, ma-accomplish ang mission at madagdagan ng weapons/cosmetics. Ikalawa, natututong mag-multitask. Yung tipong napagsasabay mo ang pagkain habang naglalaro. Pag-charge ng gadgets habang naglalaro. Pwede ka rin magpabuhat sa iyong mga kalaro habang inaatupag mo ang ibang bagay. Bukod dyan, bumibilis din ang iyong typing speed dahil unti-unti mong nakakabisado ang bawat letra sa keyboard nang hindi tumitingin. Nagiging keyboard warrior ka, ika nga. Ikatlo, nakakadagdag ng kaalaman sa computer. Yung bang inaaral mo ng magbaklas kabit ng computer, gusto mo mag-upgrade ng mag-upgrade, hanggang mabuo mo na yung gusto mong specs para hindi ka na maglalag habang naglalaro. Darating sa punto na aaralin mo na rin kung paano mo mag-live streaming gamit ang third-party software. Kumbaga, nagiging knowledgeable ka pagdating sa computer hardware and software. Pwede rin kumita ng pera. Meron ding trading na nagaganap sa online games kung saan magpo-purchase ka ng item tapos pwede mo ring ibenta yon sa ibang player. May mga pustahan ding nagaganap sa bawat laro. Batid nating napakaraming nahuhumaling sa Magkukuyang. Alright, welcome back na naman po sa ating segment ngayong gabi. Ang ating topic po ay breast and cervical cancer. Enlightening. Para sa mga kababaihan to, napakahalaga. Dok, yun nga, yung tanong dito, Dok, kanina, sabi niya kasi libre daw yon sa public hospitals. Paano daw kung sa private niya gusto? Pwede, may ganun po ba na pwede siyang magbayad? At saan po siya pupunta? Yeah, tama yun, no? Actually, at this point in time, ang ating Department of Health, no, bubili yata ng around 1.2 million, no, na vaccines, no. Ito ay ibinigay, no, sa mga LGU, no. Meron silang listahan, hindi ko lang nakuha yung listahan na yun. Now, ito ini-implement sa mga 9 to 14 years of age. Normally, ito ay ibinibigay sa mga 10 at saka 11 years old, no. I think, if I'm not mistaken, grade 4, no, grade 4 students. Now, yun ay libre. Now, kung ito ay private naman, you can go and ask mga OB-GYN, no? Meron sila. Or
pwede niyo akong tawagan, no? Meron akong maliit na advocacy, no? Yung tinatawag naming endcervicalcancerph.com, no? Meron kaming Facebook, yung Cervic na binanggit niyo kanina, no? Cervic, kung ayaw niyo ng Cervic, pwede rin Cervic Q. Kung ayaw niyo, galit kayo sa akin, Banana Q or Kamote Q. Okay lang din, walang problema, no? Basta may Q, no? Kasi importante 'yon. Yun ang nagbibigay buhay sa aming organisasyon, no? So, mag-message lang kayo doon, nagbibigay ho kami ng magandang rate ng pagbabakuna. Halos sakto lang, maganda, no? So, occasionally meron pa nga kaming home service kung kinakailangan. But of course, syempre may konting patong 'yon, masahe and everything. Service pa rin. No? Service pa rin. No? Ito po nagtatanong si Orly Ramon yung ano daw po yung pagitan ng pagpababakuna ng HPV vaccine. Ilang pagitan may months booster ba to? Yung kailangan ba ng follow? Salamat sa tanong mo, Orly Ramon. Vaccine, gano'n? Yes, Orly. Number one, no, maraming edad kasi ito binibigay, no. Hatiin natin, no. Kung ikaw ay 14 pababa, no. Mukhang Orly hindi na siguro bata ito. Kasi Orly ano yung nakakilala ko medyo Oo, anyway. Kung ikaw ay 14 and below, no, dalawang bakuna lang ang binibigay, no. Normally 6 months apart, no. Kung ngayon, tapos 6 months after, no. Kung ikaw naman ay 15 pataas, no. Ano 'yon? Normally 3 'yon, no. Ngayon, then after 2 months, then after 4 months. Or 'yon. Yung 15 pataas po, anong edad yung pataas? Hanggang up to age, good question, up to age 26, but alam mo, kung bibili ka nung pinakamagandang gamot, kasi tatlo ang gamot sa sa vaccine Cervarix, Gardasil 4, tsaka Gardasil 9. Gardasil 9 is up to age 45. Wow. 45. Yan, so 45. Pwede pa tayo. So pwede po 'yun sa mga sa teenagers pataas yung magandang klase na 'yun? Yes, I would recommend that. Sa babae lang po ba to or both lalaki to? Well, ako, I would advise na because meron din cancer sa tite, meron din cancer sa puwet ng kalalakihan, meron din sa throat cancer, no? Huwag na nating isipin paano sila pumunta ron. Mamaya na nating isipin yon. No? I-google nyo na lang paano sila nagpunta ron, no? But basically, ang importante rito is dapat lalaki-babae mabigyan. And secondly, lalaki din yung normally, I don't want to say carrier, pero by nature, ng ating pagkalalaki. Madali mag-transfer? Yes, tayo minsan ang nagtatransfer. Carrier tayo. Uy, talaga? Hindi ko naman minamasama. Pero, alam mo, tayong mga lalaki, we come from Mars. Diba? At the age of 15 years old, nag-aral tayo sa Harvard, sa New York, sa Stanford, Cubao. Sa Cubao. Yung mga patay-sindi. Diba? So, yun ang point ko. I mean, we're very curious about other women during our time when we are young. Instinct It's a built-in instinct ng kalalakihan. And then we pass it on, diba? To our girlfriends, to our wives in the future, without not knowing. Knowing na, kasi wala namang symptoms Hindi ito katulad ng STD na may tulo ka, di ba? Alam natin yan, no? I mean, hindi naman ito nakakahiyang sabihin, no? It's still a sakit, no? Hindi ka nahirapan ka umihi is what I mean. Merong discharge sa underwear mo. So, pupunta ka ng doktor. Imagine mo HPV. Imagine mo pre-cancer. They don't have symptoms. Wow. Will you go to a doctor? The answer is nah. That's one of the reasons Kasi why... parang feeling mo healthy ka Yes. And that's one of the reasons why mataas ang cervical cancer sa atin. Because yung mga babae hindi pupunta sa doktor for cervical cancer screening dahil wala silang simptomas. Besides, ano ba yung itinuro ng ating kindergarten teacher? Mother, I am sick. Call the doctor. Very quick. Ano ba ibig sabihin? Kapag meron ka lang simptomas diba? I am sick, diba? Tsaka mo lang tawagan yung doctor. So, nawawala yung pagka-preventive natin. Yes. We are on the reactive medicine. Nagre-react tayo to the symptoms. Ito po, may nagtatanong, Doc Bogs, si Luz Permin po nagtatanong. Tinatanong po niya kung ang pap smear daw po ba ay nakaka-detect din ng cervical cancer? Yes. There are 3 types po, Ma'am Luz, no, ng cervical cancer. Ang pinakabago ngayon, ang pinakamaganda, no,
is yung tinatawag naming HPV DNA. Alam ninyo ang ibig sabihin ng COVID test. Ang COVID is, kinuha yung laman, swab, tapos nilagay sa tube, pinadala sa molecular, nagbayad ka ng 3,545, pagbalik after 1 week, di ba, makuha mo resulta. Same thing, hindi naman sa ilong, doon naman sa ilalim. Same thing, no? Test din. But the cost is 5,600. Test only. Kung magpagawa ka sa OB, akyat yun ng 6,000, 7,000 or 8,000, no? Expensive. So we cannot eliminate cervical cancer that way because of the high cost. That's how I look at it, no? Now, pap smear, alam naman natin matagal din 'yan, no? Alam mo ang problema sa Pilipino, ayaw nang pabalik-balik. Yes. 'Di ba? So I'm a firm believer, no? I'm a firm believer of this technology, no? Yeah. Ito, pipicturean mo, makuha mo resulta, yung resulta mo nasa internet na. No? Kung pwede ka mag-shopping ng ibang doktor eh. Dok, ito yung resulta ko. Para kang nag-i-election. Dok, ito yung resulta ko. Dok, ito yung resulta ko. Ano sagot? Diba? Yeah. You can do that eh. Ngayon, yung mga women ngayon, they're empowered na to actually do this, to shop doctors. Hindi na nakakahiya eh. No? Dok, may nag-message po pala si President Marcos. May lakad yata kayo ng unang ginang bukas. Promote natin yan para bukas kasi bago matapos. Mabibitin na naman tayo. Bukas po magkakaroon po ang Lab for All. Ang Lab for All po, ito po ang... Ma'am, pwede bang paki-flash po ang ano natin bukas? Oo, yan. Ang Lab for All po ay isang mission po ni unang ginang Liza Marcos po, no? Sa pagpunta po sa mga probinsya, no? Na kung saan nag-medical mission po sila. So, isa po kami doon, kasama po kami doon. Doon po namin ibibigay at ipapakita ito no sa mga mamamayang tao, no? Kasi ang gagawa po doon ay simpleng midwife lamang, pero ang magbabasa ng mga resulta ay mga doktor po galing pa sa Fabella. Saan po ba ito gaganapin bukas? Ito po ay gaganapin sa Tagaytay International Convention Center. Anong oras po ito? Mula po ito hanggang 8 o'clock or 7 o'clock, punta na kayo doon up to mga 3 or 4 o'clock in the afternoon. Pwede po ba ang walk-in dyan o mga taga-Tagaytay lang po ang po pwede? I think po pwede naman, pero because of security rin. So, syempre, we have to understand also security. And besides, it is our first time po, no? To join, hindi ko pa masasagot yan. Pero hopefully, kung mag-message na lang po kayo sa akin, no? Sa End Cervical Cancer PH or Cervic, kung ayaw ng Cervic, Cerviq. Banana Q. Okay, so, Kamote Q. Anong kulangan tayo ng oras? Any last message po para sa ating mga shout out po sa Rotary Club of Manila South. Sorry, inabutan tayo ng oras. No? Sa Rotary Club of Manila Business District. Sa Picaat School, no? Manila Business District School. Sa Inner Wheel Clubs of Makati po. Of course, sa aking pamilya. Maraming salamat. Yung induction doc para sa 10. Yes, and of course, ang Rotary Club of Manila South po ay mag-i-induct, no, ng kanyang mga officers, no, sa Thursday. Itong Thursday, gaganapin po ito sa Winford Hotel, no? Rooms B and C. Ito po ay mula 6 o'clock hanggang alas 12 po ng gabi. At syempre, ang aming presidente, Attorney Shane Hirao Sapon, at ang kanyang may bahay, Fritz Sapon. Yan. Okay, so nabitin tayo ulit ngayon. So, any last words, brother? Babatiin ko lang aking mabilis na may bahay, si Ethel Pestaño, aking mga anak, si Caleb, si Mikay, at si Maya. Yun lamang po at magandang gabi. Ako po, magpapasalamat sa Fine Craftsman para sa binigay niyang mugs para sa kay Doc Bogs. Maraming salamat po ulit, Doc Bogs. Banggitin ko lang yung aking asawa na si Jadi, at ang aking mga anak, si Amelia at saka si Avery. Shout out. So, bitin na bitin po tayo, pero ang on duty natin for today is Tech Aldrin Cruz, kay Constantino, Chat Josue, Engineer Jem Barbon, Writer Hyacinth Lobidivico, CA Alisa Quevedo. Okay, so maraming salamat po. Ang next program po natin ay Pangga Ruth Abauk Live kasama si Pangga Nika Abauk. Shout out, Crop and Watch. Di ka na, mag-closing na. Connect, tambalang magkukuyang.